Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano kaya ang mga susunod na mga hakbang nitong si Code. So sa chapter 66 ay hindi nga natin gaanong nakita itong si Code dahil 'di ba ang buong chapter 66 ay halos nakatuon ang chapter na ito sa kung ano ang kakayahan ng karma ni Kawaki, sa kung ano ang mga naging reaksyon ni Naruto at sa kung ano ang nangyari kay Boruto, pati na rin ang labanang naganap sa pagitan ni Kawaki at ni Boruto. Malayo ito sa mga nangyari sa chapter 65 na halos ang buong chapter na ito ay nakatuon din kay Code. Kaya naman nakakapagtaka ngayon guys sa kung ano ang susunod na hakbang o plano nitong si Code matapos nga ang mga nakakagulat at hindi inaasahang mga pangyayari. So ito nga, kahit nga na hindi gaanong ipinakita si Code sa chapter 66, nakakapagtaka pa rin ang kanyang mga ikinikilos. Ang saglit na pagpapakita ni Code sa chapter na ito ay ang magbibigay sa atin ng clue sa kung ano kaya ang susunod niyang plano. Marami nga ang nagsasabi na ipagpapatuloy na nga nitong si Code ang kanyang plano. So anong plano nga ba ang sinasabi nilang ito? Ito nga guys, 'di ba? Ang original plan nga ni Code ay ang dalhin nga si Kawaki kay Ada. Tas susunod dito ay ipapakain si Boruto sa Jubi. Matapos nga nito ay paghihiganti na nga niya ang pagkamatay nitong si Ishiki Otsutsuki na talagang sinasamba at ang itinuturing niyang Diyos. Pero sa tingin ko ngayon guys, dahil sa mga nangyari at nalaman nitong si Code na sa tingin ko ay hindi pa nga niya ipagpapatuloy ang mga plano niyang ito. Kung saan ay nalaman na nga ni Code ang ginawa nga nitong si Amado. At bukod dyan, na-realize nga din nitong si Code na parang ginamit nga lang siya ni Amado upang nga lumabas ang kapangyarihan nitong si Kawaki. At bukod nga dyan ay ilang beses din diba na tinangka nga nitong si Code na tumakas pero hindi nga niya magawang makatakas. So ito na nga guys, ang maaaring susunod na hakbang o plano nitong si Code. At ito ay ang paglalagay nga niya ng markings kay Shikamaru. Oo guys, kay Shikamaru. So baka tinatanong nyo, bakit? Ano ang gagawin ni Code? Baka tinatanong nyo, ano ang makukuha niya kung maglalagay siya ng claw markings kay Shikamaru? Eh diba hindi naman na niya kailangan ito dahil meron naman siyang Ada na nagsasabi sa kung ano ang nangyayari or kung ano ang gagawing hakbang nitong sila Naruto. So kung matatandaan guys, 'di ba ang markings o yung mga black markings na ito ay ang nagsisilbing daan nitong si Code, hindi lang ng mga pag-atake, ngunit ito rin ay nagsisilbing daan niya sa kung saan man niya gustong pumunta. At kung matatandaan guys, ay ang black marking na ito ay natagpuan o nakita na nga sa paligid ng mga village ng Shinobi World. Pati na nga rin sa labas ng Konoha ay nakita na rin ang mga markings na ito, kung saan or kung matatandaan nga ay mismong si Sasuke pa ang nag-inspect sa mga black markings na ito. At kung mapapansin nga guys, ang mga markings na ito ay sa labas lamang ng Konoha at wala sa loob ng village, at hinihinala nga na ang mga markings na ito ay inilagay lamang ni Code upang sila ay lituhin. At alam nitong si Sasuke na hindi basta-basta lilitaw dito si Code. Dahil nga agad-agad na madidetect ng sensor bago pa man siya makagawa ng kung ano man. Kaya naman dahil dyan ay naniniwala talaga si Sasuke na ang mga markings na ito ay ginawa lang ni Code upang sila ay lituhin. So 'di ba, nabanggit ko nga kanina na malayong gawin ni Code yung plano niya na patayin si Naruto at si Kawaki or si Boruto. Pero sabihin na natin na patay na si Boruto kahit hindi pa tayo ganun kasigurado. Pero it doesn't matter dahil sa ngayon hindi niya magagalaw itong si Naruto or si Kawaki. Dahil 'di ba, tignan niyo naman guys, hindi kaya ngayon ni Code itong si Kawaki. Alam nyo naman 'di ba, nawala din naman si Sasuke. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Kaya naman ang magiging pinaka main target ni Code ngayon ay si Amado. Dito na nga guys maidudugtong yung sinabi ko na maglalagay itong si Code ng markings kay Shikamaru.
dahil sa ito ay ang magiging daan ni Code upang nga ay mapuntahan niya mismo si Amado, upang nga atakihin si Amado. Hindi lang yan, dahil ang pinaka purpose nga dito ni Code ay upang matanggal nga ang kanyang limiter, dahil 'di ba isa sa mga pinoproblema ni Code ay yung limiter na inilagay nitong si Amado. Nilagyan siya ni Amado ng limiter dahil hinihinalang ang kakayahan nitong si Code ay mas malakas pa kung ikukumpara nga kay Jiget. So ito na nga, bakit nasabi na ito ang magiging plano nitong si Code? O bakit si Shikamaru pa ang naisip niya? Bakit hindi na lang siya mismo maglagay sa loob ng Konoha ng mga markings? Tulad nga ng sinabi ko kanina guys, kapag naglagay siya ng ganito o yung mga markings ay magiging aware ang lahat. So dahil dito ay mahihirapan pa siya. So bakit nga ba nasabing maglalagay siya ng markings kay Shikamaru? Dahil 'di ba, kung matatandaan guys, noon ngang nakita ni Code si Shikamaru, tinanong nga niya kay Ada kung sino ito at mukha ngang naging interesado siya nang malaman niya na itong si Shikamaru ay ang kanang kamay nitong si Naruto. So, ibig sabihin, halos alam din nito ang mga nalalaman ni Naruto. Pupunta din siya kung saan man si Naruto at kaya naman mas mapapadali siya dahil dito. At kung mapapansin nga guys, 'di ba, naging kakaiba ang kilos ni Code sa chapter 67 dahil 'di ba sa chapter 66 ang naging usapan, kapag gumalaw si Naruto ay papatayin niya si Shikamaru. Pero sa chapter 67 ay hindi ginawa ni Code na patayin si Shikamaru kahit nakita nga niyang gumalaw itong si Naruto. So, ibig sabihin ay umpisa pa lamang ay hindi na talaga niya planong patayin si Shikamaru. Hinostage lamang niya si Shikamaru upang nga ay makapaglagay nga siya ng mga markings dito. Magandang lagyan si Shikamaru ng mga markings dahil sa pagiging kanang kamay niya. Ibig sabihin nito ay meron siyang mga access sa lahat, lalong-lalo na pagdating kay Amado. So dahil sa markings na ito ay mapupuntahan niya agad si Amado dahil 'di ba, maaaring ang susunod na mangyayari kung talagang patay na si Boruto ay maaaring pakawalan nitong si Code si Shikamaru at ito ay tatakas. At matapos naman nito ay babalik na sila sa Konoha. At dahil sa nalaman ni Shikamaru na mayroong ibang kakampi itong si Code, dahil 'di ba napansin niya na mayroong kausap itong si Code, ang papasok ngayon sa isipan ni Shikamaru ay si Amado. Si Amado ang hinihinalang kakampi nitong si Code. So dahil dito, maaaring puntahan ni Shikamaru si Amado upang kumprontahin. Kasi 'di ba, kahit na ipinapakita na ni Amado ang kanyang pagiging loyal sa Konoha ay hindi pa rin maaalis na mawalan ng tiwala itong si Shikamaru at itong si Naruto kay Amado. So dahil dyan ay pupunta itong si Shikamaru kay Amado. So dahil dito ay lalabas na nga si Code sa markings na inilagay niya kay Shikamaru upang kunin itong si Amado at upang nga matanggal ang limiter na inilagay sa kanya upang magawa na niya ang lahat ng kanyang pinaplano. So yan nga guys ang maaaring susunod na hakbang nitong si Code. Kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Ano kaya ang maaaring hakbang nitong si Code? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!